Pinirmahan na ng Pangulong Marcos Jr. ang No Permit, No Exam Prohibition Act. Layo po niyan, payagan ang mga mag-aral na makapag-exam, lalo na mga final exams, maski hindi pa bayad ang tuition. At para po mas maipaliwanag yan, nasa linya ng telepono natin si Department of Education Assistant Secretary Francis Bringas. Magandang umaga po, ASEC Francis. Hi, good morning Aljo. Good morning sa iyong mga listeners and viewers. Magandang umaga sa lahat. Ano pong abiso ninyo? Lahat na po ito, no? Lahat ng institusyon, private and public. So ngayon po, ito, exam week ngayon eh. So ipatutupad na natin ito. Tama ba? Parang yung mga normal naman na procedures natin pag may mga bago pag na-publish na sa Gazette. May 15 days pa pala ito. 15 days tayo, okay. No? So we will wait for that, and also we are going to wait as well for the IRR that's going to be crafted by the DSWD tungkol dun sa certification guidelines kung sino at paano sila magbibigay ng mga certificate na disadvantage yung mga learners. Sa DSWD, mga disadvantaged learner. Pero yung IRR, iba-iba ito. From DepEd, may IRR at saka DSWD. Tama ba? Yeah, as per law, yung IRR natin for the determination of the disadvantage ay manggagaling sa DSWD. So we can also wait for that para ma-implement na natin fully yung provisions ng RA 1198. Pero maganda ito, in general talaga, malinaw ito eh. No Permit, No Exam Prohibition Act. Kasi ang pagkakaintindi ng ilan natin mga kababayan, No Permit, No Exam Act, no. Ito po'y ipinagbabawal. Ito pong practice na ito, pag wala kayong permit, hindi kayo pwedeng mag-exam. Ngayon, itong batas na ito ay pagpapahintulot sa mga eskwelahan na kumuha pa rin ang pagsusulit kahit hindi pa bayad ang tuition. Yun. Yes, tama yan, Aljo. Yun yung no permit, no exam prohibition. Makakala ng iba, no permit, no exam is the norm pagdating sa ating public and private basic education. Ano pong masasabi niyo diyan, ASEC? Well, this is a welcome development kasi nga we cannot discriminate learners who are in a disadvantaged situation to be availing of the services of a school, no? So yung mandate kasi ng ating mga eskwelahan, public man yan and private, is to provide quality basic education to all our learners, no? Na walang dinidiscriminate. So this is a good relief for those learners who may belong to a disadvantaged situation or circumstance. At nandito ka na rin, ASEC, no? May nagva-viral na video ngayon na di umano'y teacher nagmumura, parang sinermonan niya yung kanyang mga estudyante, elementary students, tama ba? Tapos naka-live siya sa TikTok, ano pinagsasabi niya doon. Na-monitor niyo ba yun, ASEC Bringas? Yeah, umabot na yan sa kaalaman ng ating departamento at nakapag-coordinate na tayo sa School Division Office and Regional Office concerned. At syempre meron tayong due process na sinusunod pag meron tayong mga nangyayaring ganyan that would involve a teacher. So we are following the procedures at as soon as we get the updates coming from the concerned regional office, then we will provide you with that. Confirm ba siya na teacher? Yeah, as per initial report, it's confirmed that she is a public school teacher. Ano po masasabi niyo doon? Parang ano lang naman, parang napikon or na sumakit ang ulo, nainis sa mga estudyante dahil parang minumura niya na hindi pa nga kayo nakapag-board, wala kayo respeto. Ano pinagsasabi niyo? Ano pong basa niyo doon? Ano po reaksyon niyo? Napanood ko rin naman yung... Ano masasabi niyo doon? Tama ho ba yun o mali? Well, under the circumstances, if you're going to look at it as the video itself without anong context ng paggawa ng video, there is really something off. Hindi maganda yung naipakita sa video at kaya nga yan yung titignan ng ating regional office na kailangan mag-explain yung teacher para malaman natin kung ano naman ang side ng teacher kung bakit nangyari yan. But of course, we have existing DepEd rules on proper decorum for public school officials and teachers pagdating sa mga paggamit ng responsible use of social media. Okay, sige. Hopefully ay makapagbigay kaagad kayo ng
pinakahuling balita po doon sa teacher na yon at mukhang may mga may mga foul na mga salita ang binitiwan no ng teacher na yon. Tama ba? Asek, no? Hindi ka nais-nais eh. Yeah. Yes, Aljo. Okay. Oo. Yan yung common na perception doon sa video na nag-viral. Galit eh. Oo. Oo. May direktiba kayo sa mga school heads na pwede sila mag-suspend ng classes dahil sa tindi naman ng init? Yes, we do have that. Since last year no, naka-experience na tayo, Aljo, ng extreme heat or may heat wave tayo last year, nakapag-issue na tayo, and that policy is still in effect up to this time na binibigyan natin ng authority ang mga schools to suspend face-to-face classes and shift to alternative delivery mode, particularly modular distance learning, while the suspension of face-to-face is ongoing. Okay, sige po. Alright, maraming salamat sa update na yan. Asek Francis Bingas ng Okay, thank you, DepEd. Aljo. Good morning po. You.